Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Brother Ray Sosito ng CRC Calamba Daughter Church at narito po tayo sa programang Tinapay mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Aming Ama sa Langit, pagpalat dakila, salamat po sa umagang ito, sa muli mong pagising sa amin at salamat din sa opportunity na muli akong makapag-share ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na maunawaan ng iyong mga salita at may apply namin ito sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon naman po ay basahin natin ang Leviticus 22, chapter 26 to 30 na may pamagat, When Animals May Be Offered as Sacrifices. Verse 26, Sinabi rin ni Yahweh kay Moses. 27, Ang bisirong baka, tupa o kambing ay dapat manatili ng 7 araw sa piling ng inahin. Mula sa ikawalong araw, maaari na itong ialay kay Yahweh bilang handog na susunugin. 28, Huwag ninyong papatayin ang inahin sa araw ng patayin ninyo ang bisiro. 29, Ang paghahain ng handog ng pasasalamat ay gawin ninyo ayon sa tuntunin upang kayo'y maging galugod-lugod. 30, Kakainin ninyo ito sa araw ring iyon. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ako si Yahweh. Ang Leviticus chapter 22 ay tungkol sa paggalang sa mga bagay na inahandog ng mga Israelita sa Diyos, at dito sa verse 26 to 30 ay nabasa natin ang kanyang instruction tungkol sa edad ng hayop na dapat ihandog o isakripisyo. Sa verse 27, sinabi ni Yahweh kay Moises na ang bisirong baka, tupa o kambing ay dapat manatili ng 7 araw sa piling ng inahin. Kahit na ang mga bisiro ay nakalaan para kay Yahweh, ang Diyos ay mabuti dahil binibigyan pa niya ng pagkakataon na makasama kahit 7 araw lang. Ang inahin at ang kanyang bisero, ito rin ang pagkakataon upang inorture ng inahin ang bisiro upang maging malusog ito at karapat-dapat na ihandog bilang handog na susunugin. At sa ikawalong araw ay handa na ito upang ihandog. At nagpapakita rin ito ng karumihan sa loob ng 7 araw, maging hayop man o tao. Makikita natin ito sa Leviticus 12. Ituturing siyang marumi sa harap ng Diyos sa loob ng 7 araw, 14 na araw hanggang 30 araw. Sa kanya naghahandog ng handog na susunugin at handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Sa kanya ituturing na malinis. Ganon din ang ginawa ni Mary nang dalhin niya ang Panginoong Hesus sa templo upang iharap sa Panginoong Diyos Ama. Lucas chapter 2 verse 22 to 24. Ipinapakita rin ng Diyos dito na ang lahat ng bagay ay nasa kanyang pagpaplano. Perfect lagi ang timing ng Diyos. Isang halimbawa dito ay ang buhay ni Moises at ang ating Panginoong Hesus. Silang dalawa ay muntik nang mamatay sa kanilang kamusmusan. Sa Exodus ay nabasa natin na iniutos ng Paraon na itapon sa ilog Nilo ang mga batang lalaki na isisilang ng mga Hebreya dahil masyadong dadami ang mga Israelita at baka kumampi sa kalaban ng mga Ehipsyo balang araw. At si Moises ay isa sa mga musmos ng panahong iyon. Pero dahil may papagawa sa kanya ang Panginoon, iniligtas siya ng Panginoon sa kapahamakan. Si Moises ang ginamit ng Diyos upang makarating sila sa Promised Land. Sa bagong tipa naman ay muntik na ring patayin ni Herodes ang ating Panginoong Hesus sa kanyang kamusmusan. Pero hindi iyon niloob ng Diyos dahil siya ang nakatakdang magliligtas ng sanlibutan. Kaya perfect ang plano ng Diyos. Pinaplano niya ang lahat ayon sa kanyang kagustuhan at kaparaanan, walang mangyayari na di niya kalooban. Ipinagbawal naman sa verse 28 ang pagpatay ng sabay sa araw na iyon ng inahin at mga bisero. Ito man ay inahandog at ihahain sa hapag ito'y hindi magbibigay kaluguran sa Diyos dahil ito'y utos ni Yahweh na dapat sundin. Sa verse 29-30,
Sinabi ni Yahweh kay Moises na ang paghahain ng handog ng pasasalamat ay gawin ayon sa tuntunin upang maging kalugod-lugod sa kanya at kailangang kainin iyon sa araw ding iyon at huwag magtitira. Ang handog ng pasasalamat o peace offering ay voluntary offering ng mga Israelita. Ito ay ihahandog bilang pasasalamat sa mga pagpapalang natatanggap mula kay Yahweh. Ang instruction tungkol sa paghahain nito ay mababasa natin sa Leviticus chapter 3 kung saan ang taba ng hayop ay susunugin at ihahandog sa Diyos. Samantalang ang dibdib at hita ay kakainin ng mga pari at ang natitirang bahagi ay kakainin ng maghahandog at ng kanyang kapamilya. Ito lamang ang offering na pinagsasaluhan o tinatawag na ring fellowship offering. Sa ating kapanahunan, hindi natin kailangang maghandog ng mga hayop para mapawi ang galit ng Diyos sa atin. Ang ating Panginoong Hesus ay nagsakripisyo sa kanyang buhay upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at mapalapit sa Diyos. Sinabi nga sa Romans 3 verse 1, sapagkat mapawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating pong pagtatapos, bilang application na rin natin sa ating buhay, huwag po nating kalilimutan ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus sa krus. Kaya bilang pasasalamat sa sakripisyong ito at dahil sa masaganang habag ng Diyos sa atin, iaalay natin ang ating sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Matatagpon po ito sa Romans 12:1. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mensaheng pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Nawa po ito ay maging pagpapala sa lahat ng nakarinig. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Salamat po sa iyong pakikinig. Muli po niyo kaming samahan sa araw ng bukas sa ganap na 5 at kalahati ng umaga at pwede rin niyo po itong i-share sa inyong mga kaibigan upang maging pagpapala rin kayo sa iba. Salamat po and God bless everyone.